the appearance of Christ in His glory. Yung pong kaluwalhatian ay lumagay sa katauhan ng Panginoong Jesucristo sa aklat ng Kabanatang 9. It is the appearance of the glory of the Lord Jesus Christ. Yung pangyayari pong ito, nanganak sa Ikabod. The word Ikabod means the glory of God departed from Israel. Pero yung po ay pansamantala. Inihalintulad sa isang babaeng mga anak, at yung pong kawalan ng patnubay sa Israel ay dumating sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi lamang presensya ng Diyos, even the physical appearance of Jesus Christ for 3.5 years, being with the disciples, being with so multitude of people, moved, healed, delivered all the bondage of sickness and diseases. Now the great plan of redemption is completed. The sending of the Holy Spirit, the passage, Lord, what will you have to do? Moment that was saved Jesus. So, without sight, neither did or, tingnan niyo po, pagkatapos mo born again, verse 9, ito nangyari na ginawa. Chapter 9, verse 9. In Acts, pagkatapos niyang ma-save, may nangyari kagad eh. Kaya bago-bago, katanggap-tanggap lang ng liwanag at lumuhod at doon sa lupa at sabi niya, sino po kayo, Panginoon? And that's the time Saul was born again by the sudden light from heaven. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain at uminom. He prayed for 3 days without food and without any water. Nagkaroon pa siya ng prayer and fasting. Followed by, in verse 11, inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka sa kanyang tinatawag na matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo sa lalaking taga-Tarso na ang pangalan Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Nakita niyo po yung pamintahan, ipinakita kay Ananias. Pumunta ka sa daan na Damascus. Siyang naglakbay, 3 days na siya hindi kumain at hindi uminom. Nandun siya nagpe-pray. Pinuntahan naman po. At ito po ang nangyari ng verse 15. Verse 15 followed. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa hari at sa mga anak ng Diyos. Ito po yung title natin. For He is a chosen vessel, instrument unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. People of God, ang unang prinsipyo na iniutos kay Pablo ay hindi ipangaral ang salita ng Diyos sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. How many of you believe that we are not Jews, we are Gentiles? How many of you believe that we are not Jews, we are Gentiles? Ang mga Hudyo ay tumigas ang ulo, kaya God allowed that the Ark of Covenant was taken by the enemy. Kaya maghihirap po sila sa lahat ng mga sumuway sa palatuntunan ng Diyos. Kapag sumusuway po, mayroong pangyayari at mayroong nagaganap. Ngayon pong umaga, makita mo ninyo, for He is chosen, called, person unto me. It means it is a divine selection. Kaya kapag ikay tinawag ng Diyos, yung pagkakatawag sa iyo, it is a divine appointment, divine selection, divine calling. Maka-Diyos na pagtawag, maka-Diyos na pagpili, hindi ka pinili lamang ng kung sino-sino. Diyos ang pumili, Diyos ang nagtalaga, Diyos ang nagpala, Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kung if you are a vessel, if you are an instrument of God, you need to honor God. If you are a chosen in a vessel and an instrument, you need to honor. Aside to honor God in Ephesians 4:1, chapter 4, verse 1, I implore, I beseech you to walk worthy of the calling, vocation which you have been called. Kaya ako'y isang bilanggo dahil sa Panginoon, nakikiusap sa inyo, namamanig sa inyo, mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kung ang iyong sisidlan, kung ikaw ay naging instrumento ng Diyos, tinawag ng Panginoon, inalis sa dilim at iniligay sa liwanag, mabuhay ka ng naaayon sa pagkakatawag sa iyo. Kumilos ka, mabuhay ka na may Gentiles are placed first, inalagay
conversion, we are told by God under the leadership of the Spirit of Paul and Ephesians. Sinulat po ito. At ang sabi po riyan, verse 17, tinawag na po siya kapatid. Ito ang tawag po sa kanya ni Propeta Ananias. In verse 17, chapter 9, verse 17, may the Lord bless you. Pumunta nga si Ananias sa naturang bayan at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo, all born again na. Brother Saul! Kaya yung mga taong sinisiglan ng Diyos, tinatahanan ng presensya ng Diyos, ang tawag niyang brother. Eh, ibang tawag niya, bro. Puro bro. Pero hindi naman sisiglan. Kapatid na Saulo, sabi riyan, pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta dito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu. Look at the passage. Look at the level of growth. Sabihin niyo po, level of growth. Yung sangay at yung bahagdan ng paglago ng pagkakatawa from darkness into His marvelous light. Having fasted for 3 days, no food, no drinks. Then he kneeled down, bowed down his knees to the earth, to the ground, and prayed. Natagpo siya ni Ananias. At pagkatapos ng ipatong ang kanyang kamay, napuspos ng Espiritu. Look at this process. Hindi ko alam kung yung mga sisiglan ngayon at yung mga instrumento ng Diyos na tinawag, eh, napupuspos ng Espiritu ngayon. Yung iba ho, napuspos ng pasyalan. Nakagugulat. Napuspos ng dog fight. Ano ba yun? Model fight. Model fight pala tawag dyan. Kaya yung dog ay mga masasamang asal yan, sabi kay Tito. Mga asal hayop. Matatakaw. Yun, ang pupuntahan ni Timoteo, aalagaan. Kaya mga magulang ko, kapatid, ang aral na ito ay Gentiles are placed first. This was Paul's principal calling. Ang unang pupuntahan ni Pablo ay mga hintil upang sabihin ang kanyang karanasan kay Kristo. This proclaims the fact that the one is not baptized with the Holy Spirit of conversion as many teach. Yung iba po kasi ngayon, pagka ikay nabautismohan ng tubig, agad-agad ikaw ay ligtas. Hindi po. Ang bautismo sa tubig po ay bautismo ng pagsisisi. The water baptism talks about the baptism of repentance. That is the doctrine of the Word of God. That is the absolute truth about the Word of God. Water baptism cannot save any soul. Water baptism symbolizes the step to follow what the Lord Jesus Christ do and does. Ang pagkabautismo sa tubig ay ang pagsunod sa ginawa ng Panginoon sa ilog ng Jordan nang siya'y bautismohan ni Apostle Juan. Kaya yung bautismo sa tubig, hindi po nagliligtas. Ang tawag po niyong water baptism ay baptism of repentance. Kaya ilulubog ka. The word baptism means submerge to plunge to deep. Ilulubog ka at pag-ahon mo, isinubo mo na ang lahat ng buhay mo kasama nang nalunod ka sa dagat at pag-ahon mo, bago na. Yun po ang bautismo. Nagsisi ka na. Yung iba mo kasi, may mga nagsisisi kasi tuwing linggo, Lunes hanggang Sabado, gagawa ulit ng kasalanan. Pagdating ng linggo, magsisisi ulit. Hindi po gano'n ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi rin pagbabago ng isip, pagbabago ng pagpapasya, pagbabago ng direksyon ng mga desisyon, kundi pagbabago ng buhay na nakatuon sa ginanap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It is the message of the cross, the true repentance, what we call genuine repentance. Kapag ikaw ay nagkasala, lumapit ka sa Diyos at ikaw ay kanyang patatawarin. Ang pasahe, ang pasaporte ng maraming Kristiyano, oy, meron tayong John 1:9. If we confess our sins, He is just and faithful. O tapat yan, banal, at tayo patatawarin. Kaya humingi ka lang ng tawad, patatawarin. And how many times you ask repentance? Oh, how many times you ask forgiveness from the Lord? From Monday to Saturday, bad. Pagdating ng linggo, good. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, bad. Pagdating ng linggo, good.
Eh hindi po ang pagsisisi. Ang pagsisisi ang pagtingin sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na ang buhay mo at buhay ko'y mula sa dilim ay iniligay sa liwanag. So you will have this what we call the Holy Fear. Magkakaroon ang tao ng tunay na pagsisisi kapag siya po, if he allowed the what we call the Holy Fear o yung banal na pagkatakot, you and I must hate what is sin. Magagalit ka na sa kasalanan, aalis ka na sa kadiliman, lalayo mo na ang mga bagay na makapagpapalayo sa iyo sa presensya ng Panginoon. Because the very being, you as a human being, is dwelled as an instrument, as a vessel, and that holiness, and that presence of the Lord dwells in us as a vessel of Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Sisiklan ka, lalagyan ka na ng kabanalan. Tumitira na ang katwiran ng Diyos sa buhay mo. Kaya ka iniligtas, kaya ka ibinawan mula sa dilim at iniligay sa liwanag, huwag ka nang babalik. Kaya yung extreme grace ngayon na pwede kang bumalik kasi hindi ka na maagaw. Pag nagsinungaling ka, ligtas ka pa rin. Eh kung nagsisinungaling ka ng, we have 365 days a year. 365 araw sa loob ng isang taon. Let's make another one day, 366 days. O biro mo, ilang araw ka nagkasala. Tapos sasabihin mo, hindi ka aalisin. Mga kapatid, may inalis. May nawala. Hindi nawawala ang kaligtasan. Ang kaligtasan, ang tao ang umaalis sa kaligtasan dahil sa kanilang ginagawa ng kadiliman. Palakpakan natin ang Panginoon. Be filled with the Holy Spirit. This proclaims that the fact that the one is not baptized with this Holy Spirit at conversion, as many. In fact, the baptism which the Holy Spirit is a separate work of grace, which takes place after conversion. Ayun, pagkatapos mong maligtas, doon lang papasok ang bautismo ng Espiritu. Are you listening? Acts chapter 2, verse 4, Acts chapter 8, verses 14 and 17. In verse 18, chapter 9, verse 18, tingnan po natin. Chapter 9, verse 18. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. Palakpakan natin ang Panginoon. Doon lang. Yung background po ito, the Philistine took the Ark of Covenant, God from Ebenezer, Asdod, Ekron. Tinignan po yung mga cities of Philistine dito. Another Philistine city, from this passage, they saw the great power of God. 1 Samuel chapter 5, pinakita po rito na mapapahamak ang Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Ang buong syudad, ang buong lahi ay mawawala sa panahon na sila isa sa ilalim ng mga Pilisteo. In chapter 6, verses 1 and 2, 1 Samuel chapter 6 verses 1 and 2. Okay na tayo yan? Makalipas ang 7 buwan, mula nang dali sa lupain ng mga Pilisteo ang kaban ni Yahweh. Anong nangyari dito? Verse 2. Sumangguni mga ito sa kanilang mga paring at mga salamangkero. Tinanong nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng tipan at kung ano ang kailangan isama sa pagsasauli niyo. Ibabalik. Bakit po ibabalik ng Pilisteo? Kaawayan ng Israel. Kasi kinuha ng Pilisteo ang kaban ng tipan para sa Israel. The glory and the very presence of the Lord is only for Israel. Those who abide, those who submit, those who obey. Pero just because God allowed the enemy, the Philistine, to take the Ark of Covenant, ang nangyari, puro kapahamakan naman po ang nangyari sa lahi ng Hiteo, ng mga Pilisteo. Kaya ginawa ng mga Israel, nag-usap sila, "Liga, kunin natin." Sabitan niyo po ito, pinahintulutan ng Diyos na nakawin ng Pilisteo ang Ark of Covenant sa mga Israel. Kung napunta naman ang kaban ng tipan sa Pilisteo, puro sumpa, puro peste, puro kalamidad, puro kamatayan, puro tagutom. Ano mga nangyari sa Pilisteo? Sabi nila, balik na lang natin to. Sabi naman ng Israel, wala na ang patnubay ng Israel. Kunin natin. Alam niyo mga kapatid, look at me now. Bluntly speaking in front of you today, this very morning, hindi mo pwedeng gawin ang iyong sarili
gamitin ang iyong karunungan, kaalaman sa salita ng Diyos upang maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay sasapiling ng anak na marunong magpakumbaba, magsisi at magbago sa harapan ng Panginoon. Bababa sa iyo ang ilaw mula sa langit at yun ang nagbago kay Saul na naging Pablo at hindi na magbabago sa iyo ngayong umaga kapag ikaw ay pinaligiran ng ilaw at walang iba kundi ng presensya. Yun ang magbabago sa daigdig natin. Yun ang magbabago sa Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, ang kailangan pumayong bulong, sumakop sa bansa at sa bawat bansa. Doon lang magsisimula ang tunay na liwanag sapagkat ang liwanag ay hindi galing sa lupa, kundi ay liwanag galing sa langit at yung galing sa langit na yun, yun yung presensyang tumatahan sa iyo kung ikaw ay anak ng Diyos. Ang presensya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa loob ng isisidlan. Being an instrument, being a vessel, because that is what we call divine selection. And those words is only pertain to God who has the power to choose and to appoint you. Palapakan natin ang Panginoon. Look out the ability of men to resist and reject God. The deep ignorance and incurable rebellion of men's heart appear throughout this episode. Point 1. When God evidenced His mighty power before the Philistines, they were convinced but not converted. Nakita ng Pilisteo ang kapangyarihan ng Ark of Covenant nung nandun sila. Nakita nila, namatay si Dagon, lahat ng kanilang lupa, natuyo, lahat ng kabuhayan, namatay, maraming mga buhay ang nawalan ng pag-asa, namatay na kaluluwa. Nasalanta ang bansa, maraming bansa sa Pilisteo ang mga namatay. Kasi naroroon yung kaban ng tipan. Mga magulang ko kapatid, nakita ng mga Pilisteo, kumbinsido sila na makapangyarihan ang Ark of God. Pero hindi sila na-convert. Mga magulang ko kapatid, ito ang aral ngayon. I have a good news today for you people of God, those who are listening and watching. It is sadly to speak, there are a lot of Christians convert. They convinced that the power of God moves, that the miracle of God exists, that the power of the Word of God happened. Absolutely. Ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan, kundi mangyayari ang sa sino mang nagtatagumpay. Alam ng maraming Kristiyano ngayon na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. They are convinced that the Word of God has power to change situation. But they are not truly converted because that vessel, that instrument is Ichabod. You know what's the meaning of Ichabod? The glory of God departed. This is a sound advice for you as a minister of the Word. Look at me. Listen good and listen well. People of God, if you're listening and watching to this live, every live stream telecast from the CCJC family, from the heart of God, be sure that the glory, be sure that the presence of the Lord dwells in that vessel. Be sure that the glory, make sure that the glory, Shekinah glory, that the very presence of the Lord, if you are the true vessel, if you are the true instrument of God, be sure that the glory of God dwells in you. If not, that is what we call Ichabod. Ichabod means the glory of God departed, umalis. Kasi hindi siya tatahan sa isang puso, sa isang buhay na hindi marunong magpakumbaba, magsisi, at sa Panginoon. Ang tawag yan, the Ark of Covenant was the most serious. Isang malaking usapin po ito bilang kapatid sa pananampalataya, bilang Kristiyano. Kapag ang presensya ng Diyos ay umalis sa iyo, umalis sa akin, umalis sa ating lahat, yan ang pinakaseryosong haharapin natin sa harapan ng Panginoon. Hindi itong pandemic na ito. Pandemic is under the control of the blood of Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. The blood of Jesus has power to control everything. Jesus is the light of this world. That you people of God may know that the light of this world is the very presence of the Lord, the glory. In John chapter 8 verse 12, this is what we call
the passage for us to be victorious. In John chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. Ang Diyos ay balot ng kadiliman. Ang isa lang ang pwedeng magbigay ng kasaganaan sa mga naghihiling kahos sa bayan ng Diyos, kundi ang tubig ng buhay, ang tinapay ng buhay. He is the bread of life. He is the living water. Uminom ka sa tubig ng buhay. Kainin mo ang katawan ng buhay at ito'y walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. And you will preach this success in life to be victorious. Yarabo konde sa taya. Rakamarabaka sa kadaya. Salamat po, Ama. Salamat. Salamat kami ay naging sisidlan. Kami ay naging instrumento. Salamat ang ibalan na Espiritu'y tumatahan sa amin. Sa gitna ng aming pagkukulang, sa gitna ng aming pagkakasala. That unfailing love, that loving kindness, ang walang hanggang pag-ibig at kabutihan mo, kagandahan mo ay nararanasan namin. And this is the very reason why we are still alive today. Amen. And that's the very reason why we are still strong enough to face the circumstances. We can fly above the circumstances. You can change the situation from bad to make it good, Lord God. Because there is nothing is too hard for you, Father. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kung tayo magtitiwala sa iyo, walang mahirap sa iyo, Panginoon. At ngayong umaga, nagtitiwala kami sa iyo na gagawin mo ang lahat ng bagay na ikabubuti ng iyong mga anak. Pawang kabutihan ang nais mo sa buhay natin. Salamat. Ikaw ang simula. Magpakailanman. Sa aklat ng Pilipo 1:6, ikaw ang nagsimula na mabubuting bagay sa buhay namin. At ikaw din na magtatapos na mabubuting bagay sa buhay namin, Panginoon. Iyon ang amin. We trust in your word, Father. We lift up your holy name, Father. Tinataas ko sa iyo ang buong sambayan ng pamilya ng CCJC. Ang buong pamilya na kinabibilangan namin. Itinataas ko sila. Saan man sila naroon? Luzon, Visayas, Mindanao, nasa ibang bansa. The blood of Jesus will protect their lives in Jesus' mighty name. Mga kapatid namin, Panginoong Diyos, na ngayon ay nangangaral ng salita sa buong daigdig, Panginoon. Ang pangalan mo lamang ang maitaas. Ikaw, Panginoon, ang mapupurihan. Kami ang maibaba. Ngayong umaga, pinangarangalan ka namin, Panginoong Diyos. At tinatanggap namin ang mabubuting bagay na galing sa langit. Ang ilaw na yan, Panginoon, ang sasaklaw sa buhay namin. Saturate us by the light of Christ. Ramon ko sa tayo. Lord, the glory dwells in us. The glory dwells in us up to this very moment of time. It is not ikabot. It is the very presence of the Lord. Ibinalik, Panginoon, ang kabanatipan sa bansang Israel. At doon lang nagpasimulang muli. Ngayong umaga. People of God, ministers, be sure that the glory, that the very presence of the Lord dwells in that vessels, in your vessels, even I. Salamat, Panginoong Diyos, sa pag-iingat mo sa aming bansa, sa pagmamahal mo sa mga namiminuno ng bawat bansa, sa mga nanunungkulan, Panginoong Diyos, sa syudad, sa probinsya, sa buong daigdig, sa legislatura, exekutibo, at hudikatura, ang aming Pangulo, and all the President, the leaders of nations, Father God. We pray, we entrust to you the Word. The Word cannot control by any human idea. The Word cannot protect by any human being. There is only one protection. And that protection comes from the hands of Christ and the blood of Jesus.
Take control everything, Lord. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit ngayong umaga, iyong pinagaling. Wala sa iyong latay at sugat. Ibangon mo sila sa balik ng karamdaman. Tulungan mo ang mga namiminuno ng bansa. Bigyan sila. Give them the spiritual understanding and wisdom for them. Lord, to lead our nation, to lead our country, to lead the entire Philippine Island, Lord God, to be put in the righteousness of God, because you have said, blessed are those nations who live in the righteousness, and righteousness exalt the nation, Father. Salamat po, Panginoon Diyos. Ingatan mo ang bawat pamilyang nakikinig. Ang mga tayo magpanilog sa iyo, Panginoon. Ang tayo magsisi at manumbalik, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hanggang ngayon naghihintay ng kanilang pagpapasya at desisyon. Ingatan mo kami sa buong maghapon. Ingatan mo ang mga biyaya at tinatanggap namin mula sa iyo. Palaguin mo, Panginoon, ang pagsisikap ng iyong mga anak sa hanap buhay, sa negosyo, sa lahat ng antas na kanilang gagawa. You are our Jehovah Rapha, the great provider, the God who can sustain everything, Lord God, in physical, in mental, and even in spiritual, Lord God. Lord, I pray for your divine intervention. Thank you, Lord God, for choosing us. Salamat, kami ay pinili mo. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa araw nito, maging ang mga kapatid namin na nasa kanilang tahanan na ikinig, nasa ibang bansa. Panginoon, ikaw ang magpapala sa kanila. Just lift up your hands to the Lord. Feel the very presence of the Lord. Feel the glory of the Lord. Move in a very special way. Dahil ang pagtataas ng aming dalawang kamay ay tandang wala kaming magagawa sa daigdig ito kung hindi kami magtitiwala sa iyo. At pati mo ang mga kamay na nakataas, Panginoon, yung nasa tahanan niyo, just lift up your hands. Makipag-isa ka sa panalangin na walang ibang kaligtasan ng bagsang ito kundi sa kamay ng Diyos. Walang kaligtasan ng daigdig na ating kinagagalaw kundi sa kamay ng Diyos. At ang Diyos na ito ay hindi namamatay taon-taon. Siya ay Diyos na buhay. Jesus is alive today. Yesterday, today, and forever. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Then if Jesus is alive, you are alive. We are alive. Lord, yung aming paspasan at hindi sinasama ito kasama ang aming mga mahal sa buwan. Hindi namin sila kapiling. Dinadalangin namin mga kapatid namin pastor, mga magagawa sa buong daigdig na walang ibang pinararangalan at ang tinataas ay ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay, pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, pagpalain mo ang kanilang espiritu na paglago, pagpalain mo ang kanilang kalusugan. Ingatan mo sila. At yung sa araw ng Ama ng tahanan, maging sa ina ng tahanan na kanipas, Lord, pagpuklurin mo sila ng pagmamahal. Ibigay mo sa kanila ang mapayapang pagsasama, ang maunlad na relasyon, Panginoon. Walang ibang tagapamagitan sa buhay ng magulang at anak, kundi ang Panginoon sa Kristo. At sa bawat pamilya pinabibilangan, Lord, iyong aming paspasan ang bendisyon sa araw na ito. At para sa Ama ng tahanan, ang pag-ibig ng Diyos sa mga salamat. Ang pagpapililigtas ng Panginoon sa Kristo. At ang pagkikipagpisa ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ipinahayag ko ang palibagong sigla, ang pag-aapoy ng paglilingkod at pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ay siyang mag-iingat sa atin. Siya nakalipas, ngayon, maging sa darating. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na nagtagumpay, pinagaling, pinalaya ay magsabi ng Amen. Amen! God bless you. God bless you. And a blessed day. A blessed Father's Day. Sa inyo. Ang kaaliwan ng Espiritu sa inyo.